Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik ang lingkod, Ron TV mo. Tuloy tayo kagad sa ating topic mga kababayan. Police Major Alan De Castro, ang pangunahing suspect sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon ay handa daw makipagtulungan sa ginawang investigasyon ngayon ng Philippine National Police mga kababayan para matukoy kung talagang nasaan na itong beauty queen na si Catherine Camilon na isang buwan na higit na hindi pa nakita mga kababayan. Para nang malabo na, no? Sabihin na natin ito na malabo na nabuhay pa itong si Catherine Camilon mga kababayan. Pasensya na pero sa tagal ng pinaghahanap ayon nga sa Philippine National Police ay parang wala pa talaga silang nalalaman kung buhay pa ito o patay na itong si Catherine Camilon kasi wala silang alam kung saan ba talaga itinago ng mga suspect itong dating beauty queen na si Catherine Camilon mga kababayan. At itong si Police Major Alan De Castro ay handa kaya ito o ready kaya ito na kuhaan ng DNA sample mga kababayan para i-match doon sa mga nakitang hibla ng buhok na natagpuan nga doon sa pulang kutsi na Honda CR-V na sinasabing pinaglipatan ni Catherine Camilon mula doon sa Nissan Duke na sinasabing sasakyan ni Catherine Camilon mga kababayan. Yun na nga mga kababayan, huwag na nating patagalin at sana nga umaasa pa rin tayo na buhay hanggang sa ngayon itong si Catherine Camilon mga kababayan. Ito, panoorin na natin ito. Pa rin makumpirma ng Philippine National Police o PNP kung buhay pa ba ang nawawalang beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas. Isang buwan na ang nakararaan. Tunghayin natin ang balitang yan mula kay Paul Montibon. Sa kabila ng sunod-sunod na mga impormasyong nakukuha ng PNP kaugnay sa nagpapatuloy na investigasyon sa pagkawala ng beauty queen na si Catherine Camilon sa Batangas noong buwan ng Oktubre, nananatili pa rin mailap sa mga ito kung may buhay pa o nasa maayos na kalagayan pa rin hanggang ngayon ang biktima. Sa pulong balitaan sa Campo Crame, sinabi ni PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na maging sila ay walang ideya kung nasaan ngayon si Catherine. Dagdag pa nito, tuloy-tuloy naman ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga posibleng ebidensya na makatutulong sa kaso. Tuloy-tuloy po sir yung ginagawa nating backtracking pati dun sa mga CCTV bagamat mahigit isang buwan na po ito. Although may mga sinabi po sina Colonel Malinaw doon sa naging backtracking po nila na may mga lugar po silang nakita kung saan dumaan po itong Nissan Duke at yun ang nagbigay sa kanila ng mga additional information. Bagamat we have to admit as of now po wala po pa talaga tayong clear na ma-establish na proof of life ni Catherine po, pati na rin po yung possible location po niya. Samantala, kinumpirma rin ng PNP na malinis na sa fingerprint ng mga sospek ang pulang CR-V na pinaglipatan ng dugo ang katawan ng missing beauty queen. Doon sa fingerprints po sir ay wala po silang na-leave na latent fingerprints po kasi ginamitan na po nila ng fuming examination po pero wala po silang clear na latent print na na-leave po sa CRV po. Ibig sabihin po noon there's a possibility na pinunasan or nalinis na po para hindi po tayo makalift ng fingerprint. But malaking bagay po sir yung nagkaroon po tayo ng DNA match doon po sa magulang po ni Catherine dahil ito po ang nagpapatunay na isinakay po doon si Miss Catherine doon sa na-recover po na red CRV. Giit ng PNP, hindi pa rin ligtas ang mga sospek dito dahil sa mga nakuhang hibla ng buhok na makapagtuturo sa mga nasa likod ng pagkawala ng dalaga. Ilan lang doon sa hair strands ang nagmatch po doon sa DNA profile po ng magulang ni Catherine. Yung iba po doon ay hindi po nagmatch at ibig sabihin po ay meron pong nagmamay-ari ng iba o na doon sa mga buhok po na na-recover po doon sa loob ng CRV na red po. Bukod dito, hinihintay na lamang ng PNP ang kusang kooperasyon naman ng isa sa mga persons of interest sa kaso na si Police Major Alan De Castro para sa isang DNA test para malaman kung kasama o sangkot ito sa pagkawala ni Camilon. We want to encourage definitely si Major De Castro. Sinabi naman po niya na handa niyang harapin itong kaso na ito and it would be good faith on his part. He can show good faith on his part na handa niyang harapin itong kaso na ito na magpa-DNA test po siya.
But hindi natin siya po pwedeng puwersahin dahil kailangan nating dumaan sa proseso. Kaya gaya nga ng sinabi ko, is it right for the PNP now to request for his DNA while ongoing yung preliminary investigation, or kailangan po nating antayin na formal pong ma-file yung kaso sa level po ng court before we request the court to allow us to get the DNA profile po ni Major De Castro and possibly yung ibang mga suspect po to compare doon po sa mga hair strands na na-recover po sa CRB. Sa kabilang banda, natapos na rin ang case build-up at evaluation ng Batangas Police Provincial Office sa pagkawala ni Camilon. Ayon sa PNP, tinanggap na ng Batangas Prosecutor's Office ang inihain ng pulisya na kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay Police Major Alan De Castro at 3 iba pa. Itinakda ang preliminary investigation sa December 19, 2023 at Enero 9 sa susunod na taon, kung saan inaasahan ang paghahain ng counter affidavit ng mga akusado. Inaasahan anyang sasagutin ng mga ito ang mga reklamong inihain hinggil sa pagkawala ni Camilon. Noong nakaraang linggo, nagkaharap sa tanggapan ng Regional Internal Affairs Service 4A ang dalawang partido para sa preliminary conference. Nagsumiti sila ng karagdagang salaysay habang kinumpirma ng mga complainant, kabilang ang mga magulang ni Camilon at ang isa nitong kaibigan, ang palitan nila ng mensahe ng biktima bago ito napaulat na nawawala. Gayon din ang pananakit ni De Castro kay Camilon na naging basihan para sa kasong administratibo na conduct of unbecoming a police officer. Atin ang mga kababayan, ayon sa tagapagsalita ng Philippine National Police na si Police Colonel Jen Fajardo, ay handa daw harapin ni Police Major Alan De Castro ang kaso na ito. Ibig sabihin mga kababayan ay may alam talaga ito sa nangyari kay Catherine Camilon, kasi kung wala siyang alam, hindi niya sasabihin ito na handa niyang harapin itong kaso na ito. May alam talaga ito mga kababayan, itong si Police Major Alan De Castro. Kaya dapat aminin niya na at sana ay magpakuha ito ng DNA samples mga kababayan para nga i-match doon sa mga hibla ng buhok na natagpuan doon sa kulay pula na CRB. Wala na nga mga fingerprints doon dahil nilinis na. Talagang may alam ang may kagagawa nito mga kababayan. Umaasa pa rin tayo kahit na sinasabi na nga ng Philippine National Police na maliit na lang yung tsansa na itong si Catherine Camilon ay nananatiling buhay hanggang sa ngayon mga kababayan, dahil nga sa napakatagal na isang buwan na mahigit. Matatandaan natin na yung nangyari din kay Jubilin Galieno ay napakatagal din na talagang hindi naman natagpuan talaga ang katawan ni Jubilin Galieno. Iwan lang natin mga kababayan kung nasaan na ngayon. Yung isang beauty queen din yun, sumasali din yun sa mga beauty contest. Talagang yung mga magaganda mga kababayan ay kinukuha ng mga masasamang elemento. Yun ang mga kababayan, hanggang dito lang muna. Kayo na lang din yung bahalang umusga. At bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Tika lang, basahin natin ang inyong mga komento. Pwede kayo magkomento mga kababayan para pag-usapan natin sa comment section ang inyong mga saloobin sa balitang ito. Yun ang shoutout tayo kay Narcisa Dinago, si Salpanilo na lang ikulong para kay Arnie. At shoutout na rin kay City Saliha Baguhan. Sana po si Panilo na lang ang nabibiktima ni Tibes para makita natin anong masabi niya. Kasi nga mga kababayan, itong si Attorney Salpanilo ay hindi rin talaga maganda yung kanyang sinasabi tungkol nga kay Arnie Tibes, para talagang may pagkampi doon siya kay Arnie Tibes. Dahil nga sinabi niya na kung hindi lang ginigipit ito yung si Arnie Tibes ay sana hindi ito hahanapin pa, hindi ito tatakas, hindi ito aalis ng ating bansa, na samantalang hindi pa pinatay itong si dating Gobernador Ruel Digamo ay umalis na ito ng bansa mga kababayan para iwas pusoy nga kung halimbawa bulilyasuhan. Yun ang mga kababayan. Shout out kay Mundoy Whitey Bakit yung sinasabi nyo na mabait? Hindi nyo ba alam na napakasama din nila, kaya wag kayo manghusga nang hindi pa napapatunayan, kaya nagkawindang-windang daw ano ba nagkawindang-windang ang ating batas. Hanapin natin ang totoong pumatay, hindi lang kay Tibes nakatutok o nakapokus,
tuwang-tuwa ang totoong kriminal. May sagot dito ha. Kay ano pala yung kay City Saliha. Yan ang opinion ni Mundo yan. Gagalangin natin. Shout out kay Narcisa Dinapo ha. Si Salpanilo na lang ikulong para kay Arne. Maraming ang galit talaga. Nagalit tuloy kay Atty. Salpanilo. Shout out rin kay Joel Elliot. Buboy, magkano kaya no? Shout out na lang sa'yo, Joel Elliot. Shout out kay Dionisio Puntod. Panis kayo, ginawa mo kaming bobo. Ayun, nagagalit niya, sorry ha. Marlene Levaton, sana totoo nang mahuli Sir Idol Ronde. Shout out kay Discalar Munigiro, Atty. Panilo. Sa kriminal talaga kakampi, dapat wala siya sa sana. Nasaan na? Wala siya, nasaan na ba yun? Nawala na mga kababayan. Panilo para kay TVS, para kay mamamatay tao. Nasaan ang hustisya ng mga biktima? Nagawa-ngawa. Parang latang walang laman. Yan ang sabi ni Wilson Fonticha. At shout out na rin kay, nawala yung inanong ko, binasa ko ha. Shout out kay Jewel Tabaki, ano kaya ang pinakain ni TVS dyan kay Panilo? Shout out kay Rodrigo Regala, lumabas ang tunay na kulay mo Panilo, masamang tao ka pala. Ili di mapiyod, tupas yun din yan Panilo. Mundoy, shout out kama, tama ka Torne, tama daw. Shout out kay Alejandria Garcia, kung wala pa siyang kasalanan, bakit hindi siya umuwi? Tama. Shout out kay Roberto Ganaban. Masama ito. Kapanilo. Sani kapingaan. Wala talaga itong attorney na ito. Miki, shout out Panilo. Gung. Shout out kay Jalde Partero. BBB. Manyan si Krinlo. Shout out kay Hermisa Ramos, magkano ba sinahod? Kasi halata. Saldi Espirtiros Sil Panelo, disbar na yan, lang utak yan. Bayad yan ni TVS. Feliciano Umay, shout out ha. May abugago pala bulol, katulad ni Panilo. Shout out kay Ma'am Joyce ha. Ma'am Joyce ng Japan. Rundi TV ma, good evening po. Talagang ang tagal na lang reaksyon, tagal ng reaksyon ng bansa Pilipinas at may kasalanan. Bakit walang magawa para ibalik sa bansa natin? At ang tao naman na tumakas ay napakamaro na demonyo. Yan ang sabi ni Ma'am Joyce. Shoutout kay Rodel Flores, magkano kaya ibinayad mga idol? Dilandrel Barrati, habang may abogado na tulad mo na kumakakampi sa taong may sala, nasana? Parang kinukonsinti mo. Ang gaya ni Tibis, baka gusto mo ikaw ang maging SOG. Yan ang sabi ni Dailaril Barriti. Shoutout din kay Jumidis Alas, parang favor ka Panilo. Shoutout kay Caroline Kawa, kami umipal na naman si tuberculosis. Shoutout kay Luciana, way klaro ang topic, mga vlog. Yan ang anak dito lang muna. Jojo, shoutout ha. Jojo Junior. Wala na yan, paktay na yan, basta pulis. Ang sangkot at mga nakabulilyaso, sana? Wala, sana pa yung komento ni Jojo. Nakabulilyaso, paktay na. Yan ang dito lang muna. At once again, this is Ronde TV mo. Ingat ang lahat, God bless bawat isa sa atin.